Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na naghahatid sa atin ng salita ng Diyos. So pagpalain po tayong lahat, tayong mga nakapakinig ng salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan, nabibigyan natin ng kapurihan ang Panginoon o yung Diyos mismo na siyang may-ari ng kanyang salita. Kaya sama-sama ulit tayong mag-aral. Nandito po tayo sa episode 57. Ito po yung ating series na ginagawa at sa series na po tayo ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon. So last meeting pinag-usapan natin yung um, mga layunin ng pagparito ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon at unang napag-usapan natin ay ang pagparito niya upang upang iligtas niya yung mga naghihintay sa kanya. At nakita natin ang mga tao na itinuturing niyang naghihintay, ito po yung nasa kanyang katawan o yung nasa kanyang iglesia. So ito po yung nabasa natin nakaraan. Ang sabi, ang ulo ang tagapagligtas ng kanyang katawan at ang kanyang katawan ay ang iglesia. So mapapansin natin, makakasiguro po tayo na tayo ay bahagi ng kanyang katawan kung nangyari yung proseso ng Biblia para makamit natin itong kaligtasan. Kaya nga ang ililigtas ay ito po yung kanyang iglesia o yung kanyang katawan. Kaya nga 'pag sinabing church, ito po yung taong nagkaroon ng kaligtasan, nanampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po ay naligtas dahil sa biyaya according to His word. Nagkaroon tayo ng kaligtasan nung tinanggap natin ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yung mga nabautismuhan, ito po yung nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon. At kung tayo po ay bahagi ng katawan ng Panginoon, tayo po yung tinuturing ng Panginoon na kanyang babalikan upang at tayo rin yung mga naghihintay sa kanya. So remember, ang pinag-aralan natin sa John 14 na 2 and 3, napansin natin doon na sabi ng Panginoon kay Tomas, siya'y muling babalik upang isama ko kayo sa kinaroroonan ko. So, ang kausap niya rito ay mga alagad. Kaya yung ililigtas ng ating Panginoon, aside from church, ay tayo po yung itinuturing na mga alagad ng ating Panginoon o tayo yung naging bahagi ng katawan ng Panginoon. Ang tawag sa atin ay mga alagad din. Mga followers o tinatawag na Christian. 'Pag pinag-usapan po natin yung Christian, ang meaning po niyan is followers ni Christ. Kaya nga sa mga maliligtas, pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy tayong maghintay sa kanyang muling pagbabalik. Dapat sa pagparito niya, matagpuan niya po tayong nananatili doon sa katawan ng ating Panginoon. So, meron pang ibang rason o layunin ang Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik. At dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, ang pagparito ng Panginoon ay para tanggapin niya yung mga parangal at papuri mula sa lahat ng hinirang at nananalig sa kanya. So kung titingnan natin ang mga taong ito yung mga nagpupuri sa Diyos. Ito po yung miyembro ng kanyang church talaga na laging nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Basahin po natin sa ikalawang Tesalonica. Ito yung sulat ni Pablo sa kanila. Sa chapter 1 verse 10, sabi rito, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal sa lahat ng mga nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap nyo ang mabuting balita na ipinahayag namin sa inyo. So mapapansin po natin mga kapatid dito, sabi sa verse 10, sa kanyang pagparito raw, tatanggapin niya yung mga papuri mula sa kanyang mga hinirang. Sino po ba yung tinuturing na hinirang ng Panginoon? Ito po yung pinapaging banal niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito po yung mga nanampalataya sa kanya,
ito po yung mga nagkaroon ng kaligtasan, ito po yung mga nagpupuri sa Panginoon dahil sa pagliligtas na ginawa niya sa atin. At kabilang tayo do'n dahil nga, tayo po ay naniniwala na tayo ay ibinilang ng Panginoon sa kanyang kawan at yung kawan na ito yung kanyang iglesia na patuloy na nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. So yung ginagawa nating pagpupuri sa church, pagpupuri sa San Mandako, ito po ay tatanggapin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kung sa tingin natin para bang, yung pagpupuri natin ay wala lang, para bang, walang nangyayari, so hindi po totoo yun. Lahat po ng ginagawa natin ay naka-record, alam ng Diyos kaya nga sa pagparito niya, kung isa ka sa nagpupuri sa Kanya ay, bibigyan ka niya ng ano, karangalan dahil, sa araw na yun tatanggapin niya yung mga ginagawa nating mga papuri sa Kanya. So, marami pong hinirang ang Panginoon sa sanlibutan ito at mapapatunayan natin kung sino-sino itong mga ito, sapagkat ito pala yung mga taong, nakahandang magpuri lagi sa Diyos. Ito yung mga taong nagbibigay lagi ng kapurihan sa ating Panginoon. At ang sabi nga diyan, hindi lamang papuri kundi mga parangal ng mga lahat ng nananalig sa Kanya. So, sa ganitong paraan sabi ang, pinag-uusapan natin kapag pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, so nabibigyan po natin ng glory o karangalan ng ating Panginoon. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito yung kanyang mga salita, kanyang mga ginawa, at higit sa lahat kung sino ang ating Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng ganitong pag-aaral ay merong nalulugod sa ginagawa natin. Ito'y walang iba kundi ang Diyos na siyang, magliligtas sa atin at ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya nga sa atin mga kapatid, kung titingnan natin, may kabuluhan po yung ginagawa nating ito. Kung kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay consider na, nagbibigay karangalan sa Diyos. Kaya nga kung tayo'y tagapakinig ng salita ng Diyos, kabilang tayo sa nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Imaginin natin, kung merong isang taong nagsasalita ng walang nakikinig, paano ito mabibigyan ng kapurihan, paano ito nagbibigyan ng karangalan. Kaya nga mahalaga po kayong mga nakikinig ng salita ng Panginoon. Dito po natin maipapakita na tayo ay sa Diyos. Kaya nga kung meron tayong ginagawa sa oras na ito, mahalaga na alam din natin na tayo pala ay sa Diyos. At ang sabi po ng Biblia sa John chapter 8 verse 47, ang sabi rito, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos kaya hindi niyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. So ito pala yung pagkakakilanlan. Kung tayo ay sa Diyos, nakikinig daw tayo ng kanyang salita. Kaya nga kung kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos tulad itong ginagawa natin, pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos, lalo higit yung kanyang muling pagbabalik. So, ito po ay nagpapatunay na tayo ay sa Kanya at ikaw yung, tao na nakikinig mula sa Panginoon, para bang ipinakikita mo hindi lamang sa iyong kapwa kundi sa Diyos mismo na ikaw talaga ay sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, ang sinumang hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi yan sa Diyos. So, maraming tao ang, tumatanggi sa pakikinig ng salita ng Panginoon at marami din namang nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng pangangaral natin, binibigyan natin pala ng karangalan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng pagpupuri, at lalong higit sa pamamagitan ng pakikinig. So, pinakikita natin kung gaano tayo karami na nakikinig sa Kanya. Pinakikita natin na tayong lahat na nakikinig sa Kanya ay, nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kaya nga kung tayo ay sa Diyos, alam natin na yung kanyang mga salita ay patuloy nating papakinggan. Kaya nga kung tayo po ay hindi nakikinig ng kanyang salita, ang sabi ng ating Panginoon, tayo ay hindi sa Kanya. So patunayan natin na tayo ay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikinig.
So, ang pagbibigay karangalan sa Panginoon hindi lamang sa pamamagitan ng kung ano-ano man, but sa pamamagitan din ng pagpupuri. So, kapag pinupuri natin yung mga ginawa ng Diyos, 'pag pinupuri natin yung kanyang mga nilikha, siya ay nabibigyan natin ng karangalan. So, kung titingnan natin mga kapatid, kokonti po ang nagpupuri sa Diyos kahit alam nila yung mga ginawa ng Diyos ay napakadakila. Lalo higit, bigyan ko kayo ng example. Kung ang Diyos ay lumikha ng araw at, ang planeta natin ay nilikha din niya, kung inilapit ng kaunti ng Diyos yung planeta natin sa araw, so siguro tayo grabe ang sakripisyo sa sobrang init. At merong parte nga ng mundo na 'pag yung, malapit sa araw, so nakikita natin ang mga tao ay, ah, sobrang nahirapan sa init at ang mga lupa ay mga tigang. At kung inilayo naman ng Panginoon ng konti ang distance ng planeta sa araw, sigurado tayong mapo-frozen. At dito nga sa lugar ng Canada kung -31 po ngayon at napakalamig. Sabi ko nga, paano kaya kung inilayo-layo pa ng konti, baka siguro na-frozen na tayong lahat. So, hindi natin napapansin yung bagay na yon dahil nga hindi tayo nagbibigay ng interes ng pagpupuri sa Kanya. Pero kung makikita natin yung ginawa ng Panginoong kabutihan, yung, kadakilaan na yon, patuloy natin siyang mapupuri. Imaginin natin lumikha siya ng araw na hindi nauubos yung init. Patuloy na nagbibigay init sa atin lalo higit sa sangkatauhan at, patuloy din siyang, nagliliwanag. So, imaginin natin kung walang Diyos na lumikha ng araw at kung walang Diyos na lumikha ng sanlibutan, ano kaya yung kalalagyan nating mga tao? At kung mapapansin natin lahat in order. Ginawa niya ang, lahat ng bagay sa kapakinabangan natin and yet hindi natin siya nabibigyan ng kapurihan o hindi natin siya nabibigyan ng karangalan. Kaya nga maraming tao ang kamumuhian ng Diyos dahil sa hindi pagpupuri sa Kanya. Kaya nga yung mga nagpupuri sa Kanya, pagdating niya sa pangalawang pagkakataon, tatanggapin niya itong lahat. At marami ding tao ang nag-o-oppose doon sa mga ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo'y mga kapatid ay naniniwala sa Diyos, alam natin sa creation pa lang nagpakilala na siya. So sabi rito sa aklat ng Roman, chapter 1 verse 18 hanggang 20, sabi rito, "Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na ipinahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang dapat maidadahilan. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man lang. Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadiliman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Imagine natin, kita nyo, ang yung puot ng Diyos mula sa langit ay mahahayag doon sa mga taong, hindi nagbibigay karangalan sa Diyos. Ni hindi man lang daw siya pinasalamatan, ni hindi man lamang daw siya pinarangalan. Kaya nga kung titingnan natin sa pagparito ng Panginoon, parurusahan din niya yung mga hindi kumilala sa Kanya. Kaya nga kung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ang purpose nito, makilala natin siya. Kasi kung titingnan natin, ito yung banal na kasulatan, ito yung special revelation ng ating Panginoon o special revelation ng Diyos. 2 beses kasi nag-reveal ang Diyos sa atin
Una sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, yung binasa natin kanina. So, dapat sa pamamagitan ng nilikha niya nabibigyan natin siya ng kapurihan. Pinupuri natin siya at pinararangalan. Kaya sabi ko kanina, yung distance pa lang ng araw at ng planeta natin, napaka-accurate ng Diyos sa mga bagay niya, napakadakila ng gawa niyang ito. Kaya sabi ko kung nalayo-layo ng konti, mapo-frozen tayo, kung nalapit-lapit ng konti, masusunog naman tayo. Imaginin niyo yung ginawa ng Diyos na yun sa atin. At isa pang example yung ating katawan na lang. Kita mo yung ating katawan, napakaganda ng design niya sa atin. Yung mga daliri natin bakit kaya hindi pantay-pantay, 'di ba? Bakit kaya yung pagka-design ng lahat ng parte ng katawan natin nasa tamang kinalalagyan. Tulad ng tenga, bakit kaya ito ay nasa gilid? Bakit hindi ito talikod o bakit hindi ito sa ibang parte tulad ng ating mga mata? So, mapapansin natin napakabuti ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan ng binigay niya sa ating buhay, ang isang obligasyon natin ay kilanlin siya at parangalan siya, purihin siya. Kaya nga sa kanyang pagbabalik marami pong tao ang mapaparusahan, yung mga tao pong hindi nagbibigay ng kapurihan at karangalan sa ating Diyos. Marami tayong puwedeng ipagpasalamat sa Diyos, marami tayong, ah, rason para purihin siya. So, yung kapurihan na yon ang iniintay ng Diyos sa atin. Kaya nga po tayong mga nilikha niya, kung tayo po ay hindi kikilala sa kanya at kahit alam na nating may Diyos, hindi rin natin siya binibigyan ng kapurihan o karangalan, tiyak na, babagsak sa atin ang puot ng langit ayon sa binasa natin kanina. Tayong mga hindi nakakilala o kumikilala sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakaraming bagay na napakaraming dahilan para purihin natin ang ating Panginoon. Kung ititingin niyo lang ang inyong mga mata sa paligid, napakaraming pagkakataon na puwede kang magpuri sa Kanya dahil do'n sa mga bagay na 'yon. Kaya nga yung pagkain lang natin, imaginin niyo yung mga pagkain natin. Kung walang Diyos na nagpasibol ng lahat ng pagkain natin, meron kaya tayong makakain? Meron kaya tayong mailuluto? Ang iba kasi nagmamalaki na, may pera ako kaya kong bumili ng mga anumang klaseng pagkain. So, totoo 'yun kasi meron kang, pera. Pero kung titingnan natin kahit may pera ka kung walang pinasibol na pagkain ng ating Panginoon, so walang ano, walang, magpupuri talaga sa Kanya. Kung titingnan din natin bakit hindi lahat pantay-pantay na mayaman o pantay-pantay na mahirap. Kasi kung lahat mayaman wala pong magtatrabaho, wala pong, magpe-prepare ng mga pagkain, walang gagawa ng mga pagkain. Kung lahat may mahirap, wala naman pong mag-iimbes ng mga ng mga walang magiging mga investor para mag-invest ng isang pabrika para makalikha ng pagkain. So, napakabuti ng Panginoon, hindi niya, ginawa tayo na para bang wala lang tayo, lahat tayo may mga purpose. Kaya kung makikita natin kung ang Diyos na lumikha sa ating makapangyarihan at nilikha ka ayon sa kanyang kalooban, tinawag ka rin ayon sa kanyang kapurihan, siguro ang pinakamagandang gawin natin ay bigyan natin talaga siya ng kapurihan. At lalo higit nung time na tayo ay nagkasala. Tayong lahat ay nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. At do'n sa kasalanan na yon, yun ang magiging dahilan kung bakit tayo ay hindi makakapagpuri sa Diyos. Yun din ang dahilan kung bakit tayo parurusahan ng ating Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa niya sa atin, ay lalong higit na dapat tayong nagpapasalamat, nagpupuri sa Kanya. Alam natin na tayong lahat ay nalayo sa Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang aklat ng mga gawa, chapter 17 verse 30, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi silang lahat
at, magsisi ang lahat ng tao at sa lahat ng panahon o sa lahat ng dako. So, kung titingnan natin ang, reason kung bakit kinakailangan tayong magsisi, kasi hindi natin pinansin ang Diyos sa mahabang panahon o hindi natin siya kinilala. Kaya nga ang Panginoon nung siya'y, muling nagparito o muling nakipag-usap sa atin o muling nakipagtipan sa atin ng Diyos, so isinugo niya yung kanyang bugtong na anak upang, tayo ay magsigaling sa ating mga kasalanan, tubusin tayo sa ating mga kasalanan, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung kasalanan nating matagal na nagiging dahilan kung bakit tayo pinagsisisi, maliwanag ito na yung hindi pagkilala natin sa Kanya. At isang reason kung bakit hindi mo siya kayang papurihan, dahil hindi mo siya kinikilala o hindi mo rin siya kayang bigyan ng karangalan dahil hindi mo rin kinikilala o inaalam yung kanyang mga gawa. So, napakaraming nilikha ng Diyos na napakaganda, napakabuti na pinakikinabangan natin na hindi natin namamalayan. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, maitutuon natin ang ating pansin kung mahabang panahon na hindi natin siya kinikilala, kung mahabang panahon na hindi siya natin pinupuri, at lalo higit mahabang panahon na hindi natin siya binibigyan ng karangalan. So, siguro after na marinig natin yung mga mensahe ng Panginoon o yung message na ito, magsimula na tayong magpuri sa Kanya. Kasi pagdating ng Panginoon, yan yung hahanapin niya sa atin. Tatanggapin niya yung mga papuring ginagawa natin. At 'pag humarap tayo sa Panginoon, lahat naman tayo haharap sa Panginoon bilang, magsusulit tayo sa Kanya. So, mahalaga na meron tayong, ire-report sa Kanya na mabuti kung ano yung ginawa natin. Puwede nating sabihin, "Lord, nakinig po ako ng inyong mga salita at sumunod pa ako dito. Lord, nangaral po ako ng inyong mga salita. O pinakilala ko po kayo sa maraming tao, lalo higit yung inyong ginawang pagliligtas sa sanlibutan. Marami pong nagkaroon ng kaligtasan dahil sa, pakikinig namin, dahil sa pagsasalita namin." So, parang kung titingnan natin, mag-iipon pala tayo ng mga bagay dito sa lupa na, isusulit natin sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo'y walang nagawa dito sa lupa para sa Diyos, lalo higit hindi natin siya nabigyan ng kapurihan o karangalan, wala po tayong isusulit sa Kanyang mabuti. At ang mahirap dito 'pag humarap tayo sa Kanya, wala na tayong chance para makagawa pa ng mga bagay na dapat nating gawin sana. So, final na 'yun. Ibig sabihin 'pag humarap tayo sa Panginoon, ito yung final judgment natin sa Kanya kung saan niya tayo ilalagay. Kaya nga sa parito ng Panginoon maliwanag na yung mga parangal ng Kanyang mga hinirang at lalo higit yung mga papuri ng Kanyang mga hinirang, yung mga nanalig sa Kanya, dapat alam natin na, tatanggapin na niya itong mga bagay nito. Kaya nga every Sunday lagi po tayong nagpupuri sa Diyos, lagi po nagbibigay ng karangalan sa Diyos, dahil ipinakikilala natin na tayo ay yung mga naghihintay sa Kanya. So kung titingnan natin, ang mga tao palang naghihintay sa Kanya ay yung nagbibigay lagi ng kapurihan at karangalan sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay bahagi na ng Kanyang katawan, so sikapin nating lagi tayong nagpupuri sa Diyos. Sikapin nating every time ng buhay natin, naalala natin yung mga ginawa ng Diyos para mabigyan natin siya ng kapurihan lagi. Alalahanin natin kung sino tayo sa harap ng ating Panginoon. So, napakabuti niya at napakabuti ng ating Panginoon. Lalo higit nung binigyan niya tayo ng pagkakataong, makapiling siya ng palagian sa kanyang, kaharian. So, mahalaga rin yung kilala natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng second chance. Doon pa lang puwede natin siyang purihin. Kung tayo'y nawalay sa mahabang panahon,
So, sa pamamagitan ng mga aral ng Biblia at napakinggan mo ngayon, so ito yung panahon na manumbalik ka sa Kanya at magpuri ka at lalo higit bigyan mo siya ng karangalan. So, kung titingnan mo dito sa 1 Corinthians, chapter 6 verse 19 to 20. Kasi sabi rito sa binasa natin sa Tesalonica, tatanggapin niya ang parangal at papuri ng lahat ng mga hinirang at mga nananalig sa Kanya. Ang nagbibigay ng karangalan pala sa ating Panginoon dito ay yung mga tinubos ng ating Panginoon. So basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6:19 to 20. Sabi rito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap niyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay talagang hindi sa inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, nagbibigay pala dapat ng higit ng karangalan sa Diyos ay yung mga tinubos niya, tayong mga nananalig sa Kanya, tayong mga pinananahanan ng Espiritu Santo. Mas lalong higit na dapat tayo ay nagpupuri sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na mapabilang sa mga pinapaging banal niya at higit sa lahat, tayo'y tinubos niya sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya nga, yung palang naghihintay sa ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, ito yung mga tinubos ng Panginoon sa malaking halaga. At yung halaga na yon ang tinutukoy doon, yung kanyang kamatayan na ibinigay sa atin. Kaya nga kung hindi natin siya mapaparangalan, hindi natin siya mapapupurihan, so yung kamatayan ng Panginoon parang balewala lang sa atin. Tingnan niyo kung malulugod ang Panginoon sa buhay natin, matapos niyang ibigay yung kanyang bugtong na anak para ikaw ay maligtas at sa pamamagitan ng pagparito ng anak, siya ay pinahirapan, siya ay dinuraan sa mukha, siya ay pinutungan ng koronang tinik, pinagsasampal, kinutya, hinubaran, pinako sa krus at namatay. And then hindi mo ngayon pinansin o hindi mo ngayon binigyan ng kapurihan yung ginawa ng Diyos. Sa palagay kaya natin, tayo ay papapasukin sa kanyang kaharian? Matapos ibigay sa iyo yung kanyang anak at namatay para sa iyo, and then hindi ka naniwala, hindi ka nananampalataya, paano kaya ang kalalagayan natin sa harap ng Diyos kapag tayo ay humarap na sa Kanya? Kasi sa pagparito niya, haharap talaga tayo sa Kanya para magbigay ng kapurihan. Paano mo masasabi na tayo ay nagbibigay ng kapurihan kung hindi mo natanggap yung Kanyang pagliligtas sa atin? Kaya nga yung mga nanampalataya, yung mga nagkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos, ito po yung mga pinagpapala ng Diyos. Ito po ngayon yung mga nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang palatandaan pala na ikaw ay kabilang sa isasama ng Panginoon sa kanyang kaharian, una sa lahat, ikaw yung naghihintay sa Kanya. At kung ikaw ay naghihintay sa Kanya, alam mo ang nangyari sa'yo. Alam mo na ikaw ay naging bahagi ng Kanyang katawan. Alam mo rin na ikaw yung tinubos ng Panginoon. At alam mo rin na ikaw yung naging alagad niya para balikan ka ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ang ikaw rin yung nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon at nagbibigay din ng karangalan sa ating Panginoon. So, napakabuti niya. Nakita natin mga kapatid, tayo ay tinuturuan ng Panginoon para maging matagumpay. Sa pagparito kasi ng Panginoon, kung wala sa atin yung buhay na nagbibigay ng karangalan sa Kanya, yung buhay na nagpupuri sa Kanya, sa pagparito niya, wala siyang matatanggap mula sa'yo. Para bang sa dinami-dami ng Kanyang tinubos, sa dinami-dami ng tao na binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng hininga, binigyan niya lahat ng pangailangan, ano man ang nilikha niya ay Kanyang pinagkatiwala, and then wala pa ring nagpupuri sa Panginoon. Sa palagay kaya natin mga kapatid, mapapabilang tayo
sa kanyang, babalikan para isama sa kanyang kinaroroonan o kabilang tayo sa kanyang babalikan para parusahan. Kaya mga kapatid, magsimula na po tayong magbigay ng kapurihan sa Panginoon at higit sa lahat, bigyan natin siya ng karangalan. Imulat lang natin ating mga mata, marami pong ginawa ang Panginoon na ikapupuri niya ikapupuri niya at ikararangal niya na dapat nating, nalalaman. Kaya nga sa ating mga pag-aaral, patuloy nating sikapin na makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng ganitong klaseng, pangaral. So muli, sumainyo ang pagpapala ng Diyos, nawa ay nabigyan natin siya muli ng kapurihan sa pamamagitan ng inyong pakikinig, sa pamamagitan ng aking pangangaral. Kapwa natin siya maitaas sa buhay natin at kapwa natin siya mabigyan ng karangalan. Pagpalain po tayong lahat at, nawa ay, magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode. Pagpalain po kayo. God bless po sa ating lahat.